Para sa bagyong Pepito, sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kasanib puwersa natin sa mas pinalawak na pagbabalita ang People's Television Network Incorporated, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas at IBC. Ako po si Assistant Secretary Joey Villarama. Alamin muna natin ang pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Naroon ngayon si Jumalyn Doctolero ng PIA-NCR. Jumalyn? Yes, Sir Joey. Kasalukuyan yang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang buong Metro Manila. Ayon sa DOST Pag-asa, kung kaya't puspusan din ang paghahanda na ginagawa ng 17 local government units sa National Capital Region. Kabilang dyan ang pag-inspect ng mga alkalde sa mga rescue equipment at iba pang kagamitan at pag-alerto sa mga rescue personnel bilang paghahanda kay Super Typhoon Pepito. Inaasahan din na sa linggo pa o November 17, nabubuhos ang mga malakas na pag-ulan. Gayon pa man itinaas na ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council sa pamumuno ni MMDA Chairman Don Artes ang Charlie o Red Alert Protocol para maihanda ang mga response and relief assets at ang mga tauhan ng gobyerno. At bagamat hindi direktang tatawirin ni Pepito ang Metro Manila, paalala ng Pag-asa, multi-hazard ang bagyo na magdudulot ng malalakas na pag-ulan, baha, malalakas na hangin at papanganib na storm surge o daluyong dagat. Sa katunayan, may storm surge warning na naitaas ang Pag-asa sa mga coastal areas sa Kamaynilaan na sakop ng Navotas, Las Piñas, Parañaque, Pasay at Maynila. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na sumunod sa preemptive evacuation mula sa kanilang mga LGU o pumunta sa mataas na lugar upang maging ligtas sa hanggang 3 metro na pamanganib at mapinsalang mga alon bunsod ni Pepito. Bukod pa rito, Sir Joey, binabantayan din ng Emergency Operations Center ng MMDRRMC ang La Mesa Dam na kasalukuyan ay nasa critical level na 79.54 meters. Tumutok lamang po sa inyong mga official channels ng pamahalaan para sa tama at napapanahong impormasyon. Para sa breaking news, Jumalyn Doctolero mula sa Philippine Information Agency, National Capital Region. Jumalyn? Yes, Sir Joey. Jumalyn, nabanggit mo yung banta ng storm surge at kanina nga nagpalabas ng instruction si SILG, John Vic Remulla, sa mga nakatira sa coastal towns, pati na nga sa iba't ibang probinsya, I believe 23 provinces, pati sa Metro Manila, na lumikas na. Alam ba natin kung nag-comply o kung gaano kataas yung compliance rate? Lumikas na ba yung mga dapat lumikas mula sa coastal towns dahil sa banta ng storm surge? Yes, Sir Joey. Ongoing po ang meeting ng NDRRMC dito sa Camp Aguinaldo and nakatutok po ang ating council sa pag-prepare ng mga LGU sa pagdating ng Super Typhoon Pepito. Okay, sa ating mga kababayan, sana po ay sumunod tayo sa mga instructions po ng ating local government units dahil po hanggang 7 meters ang pwedeng itaas nitong storm surge. At kanina po inaayon namin o sinusukat namin parang equivalent yan sa 4 na tao, yung karaniwang height ng Pilipino. So 4 na tao o almost 5 na tao. So maraming salamat sa iyo, Jumalyn Doctolero. So kanina nga nagpalabas ng abiso itong DILG sa pangunguna ni Secretary Remulla kasi nga itong storm surge ang isa sa mga binanggit kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa situation briefing sa NDRRMC. So kasi ang nabanggit ng Pangulo, bagamat naglalabas po ng warning ang NDRRMC, ang mga LGU, tila hindi batid ng mga tao kung ano talaga yung pinsalang dulot nito. Nabanggit nga ng Pangulo at kanina nga sa 11 a.m. briefing ng Pag-asa, nandun ang ating Civil Defense Administrator na si Ariel Nepomuceno at sinabi niya na yun nga ang storm surge po, sa madalit sabi ang iniisip kasi ng mga tao parang ito yung sa pelikula na tidal wave o yung tsunami. Hindi po. Ito po ay ang
pagbabaha. Isipin niyo po yung pagbabaha sa mismong dagat. So, kung nag-high tide po tayo sa mga kababayan natin sa Malabon, sa Navotas, sa Manila Bay, pag nag-high tide po, dagdagan po natin yan ng 2 meters, 3 meters. So, mas mataas pa dun sa high tide. So, kanina po, binanggit ng DILG na posibleng tumaas ng up to 7 meters itong storm surge. At gaya ng nabanggit ko kanina sa pag-uusap natin with Jumalin ng PIA, katumbas ng halos 5 ordinaryong Pilipino. Tao, isipin nyo, magpatong-patong yung 4 o 5 tao. Ganun po yung pwedeng itaas ng storm surge. Again, kung ito na po yung high tide, magtaas pa po kayo, magpatong kayo ng 4 o 5 tao, ganun po yung tinatawag na storm surge. At hindi siya yung bigla ang paghampas, kundi aapaw lang po yung dagat. Samantala, kumuha naman tayo ng update mula sa Pag-asa kaugnay sa paggalaw ng bagyong Pepito. Makakausap natin si Engineer Chris Perez ng Pag-asa. Magandang hapon sa inyo, Sir Chris. Magandang hapon, Asek, at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Sir, puntahan po muna natin yung latest bulletin ng Pag-asa. Noong 2 p.m., ang sinabi po ay potentially catastrophic and life-threatening situation po for northeastern Bicol. At super typhoon na po pala itong si Pepito. So ano po yung mga kaakibat na pinsala kapag sinabi po nating potentially catastrophic and life-threatening? At ano po yung mga maaapektuhan pong bayan o lalawigan? Well, yun nga po, no, meron na tayong nakataas na wind signal number 5, no. So kapag umabot na ng ganung kategorya yung wind signal sa inyong lugar, talagang catastrophic ito, malawakang mga pagbaha na dulot ng mga pag-ulan at saka yung mga malawakang pagkasira ng mga property sa dahilan ng mga malalakas na hangin na posibleng maramdaman sa mga lugar na yon. Opo, himayin natin, yun po yung term na... Sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Go ahead. Go Yes, ahead, sir. Engineer Chris. Yes. Sa pagitan po ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi ay posibleng tumama itong sentro ng bagyong si Pepito dito sa may bandang Catanduanes. Bukod pa dyan, dahil malawak itong sakop ng bagyong ito, yun nga, yung mga lugar na may tropical cyclone wind signals number 5 hanggang 2 ay dapat maging handa rin sa paparating na bagyong si Pepito. Okay, Sir Chris, yung kanina po doon sa inyong briefing, kaninang tanghali po, binabanggit po natin kasi yung wind signal, yung rain, amount of rainfall, meron pang storm surge. So, isa-isahin po natin yan. Doon po sa nabanggit nyo, nabanggit natin, wind signal number 5, yung amount of rainfall po doon sa Bicol region, ano po, gaano po karami ang inaasahan at gaano po kabilis yung pagbaha? Bigyan po natin ng siguro in terms of hours or minutes. Meron pa ba rin tayong lead time para dun sa mga hindi lumilikas? Well, gaya nga po na nabanggit natin kanina, no, wind signal number 5 ang nakataas sa Catanduanes, no. Hindi na po masusunod nun yung 12 hours na lead time sapagkat ang taya nga po natin ay sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi ay posibleng maglandfall ito sa lalawigan ng Catanduanes. Kaya ngayon pa lamang ay pinapayanan natin yung mga kababayan natin doon na as much as possible manatili sa loob ng bahay. Hopefully, nakapag-stock na po sila ng kanilang supplies, maybe good for at least 2 days. At patuloy na mag-monitor sa update ng Pag-asa. Bukod pa dyan sa pakikipag-ugnayan sa kanilang LGU at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan para sa paparating na bagyong si Pepito. Idadagdag ko na rin po, no, hindi lamang yung mga lugar na tutumbukin ng sentrum ni Pepito ang dapat paghanda. Basta nasa warning or wind signal po ang inyong lugar, kailangan maging handa po tayo sa parating na bagyong si Pepito. Mas sungit na panahon, asahan po natin, no, yung mga pag-ulan, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa low-lying areas. Pagbaha sa mga lugar na malapit sa gilid ng ilog dahil pwedeng yung ulan sa inyong area ay magpataas ng tubig ng ilog or maaari namang yung tubig baha mula sa ibang bayan sa inyo po ang daluyan ng mga ilog nito. Mga pag-uho naman ng lupa, dahil alam naman po natin, ilang araw na rin naapektuhan ng bagyo ang Kabikulan, posibleng mga may saturated pang mga lugar na maaari sa
malapit sa mga paanan ng bundok. So pwedeng maging sanhi rin po ito ng mga isolated na landslide. Bukod pa dyan yung malakas na hangin na pwedeng makasira ng mga istruktura, mga bahay na gawa sa kahoy, light materials, makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, at makapagpatumba ng maraming uri ng mga pananim. Sir Chris, gaano katagal mananatili o maglilinger sa Bicol region bago po gumalaw itong si Pepito po, at saan po siya patungo next? Well, inaasahan po natin na in the next maybe possibly 6 hours ay tawirin itong Bicol region, at ang susunod naman na posibleng tumbukin ay itong lalawigan ng Quezon. Alright, maraming salamat po, Engineer Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. So, tandaan po natin, base po sa huling ulat ng Pag-asa through Sir Chris, potentially catastrophic and life-threatening po ang situation for northeastern Bicol. At andun po ang banta ng malalakas na hangin, pag-ulan, pagbabaha, landslide at storm surge. At sa mga susunod pang oras, habang tinatahak po ng bagyong Pepito, Super Typhoon Pepito, ang path nito posible na nga pumunta sa ibang rehiyon. Nabanggit niya sa Region 4A. So maghanda po tayo. Samantala, nakaranas ng pagbabaha ang ilang coastal area sa Albay dahil sa mataas na alon na epekto ng bagyong Pepito. Yan ang breaking news ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Sinalubong ng high tide at malalakas na alon ang umaga ng mga residente na malapit sa dagat sa mga bayan ng Rapu-Rapu, Malinaw, Tiwi at Legazpi sa Albay, kung saan nagdulot ito ng mga pagbaha sa mga kabahayan. Ayon kay OCD Bicol spokesperson Grimilnas, pinagsamang high tide at malakas na hangin epekto ng bagyong Pepito ang nararanasan sa mga bayan na malapit sa dagat. Hindi rin iniaalis ng OCD Bicol ang posibilidad sa pagkakaroon ng storm surge dahil papalapit na nga ang bagyong Pepito. Sa datos ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, aabot sa mahigit 35,000 na mga pamilya o katumbas ng mahigit 306,000 na residente sa lalawigan ng Albay ang inilikas dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Sa pinakahuling ulat naman ng Pag-asa, posibleng umabot sa 3 metrong taas ng daluyong ng bagyo ang maranasan sa mga coastline ng Albay. Nakahanda naman ang buong lalawigan sa posibleng epekto ng bagyo. Halidigdi sa Legazpi City, Albay, Gary Cartillo para sa Radyo Pilipinas. Samantala, nagpatubad na ng forced evacuation sa bayan ng Tiwi sa Albay para sa mga residente sa coastal areas at posibleng matinding maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Pepito. Kumuha tayo ng update mula kay Gab Villegas. Live, Gab, ano ang sitwasyon dyan? As Joey, patuloy ang isinasagawang evacuation efforts ng Pepito mananalasa mamayang gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot na sa 4,369 na mga pamilya o 13,863 na mga individual ang inilikas mula sa 25 mga barangay. Karamihan sa mga ito ay nananatili sa mga evacuation center habang ang iba ay nananatili naman sa mga pribadong mga bahay. Nagpapatuloy rin ang isinasagawang pamamahagi ng relief items sa iba't ibang evacuation centers. Sa mga oras na ito, Asik Joey, ay patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan dito sa bayan ng Tiwi. Nandito tayo ngayon sa Tiwi Gymnasium kung saan naabot sa 219 na mga pamilya o 629 na mga individual mula sa Barangay Baybay at isang pamilya o 5 miyembro o 5 individual mula dito sa Barangay Tigbi ang nanunuluyan ngayon dito sa gymnasium. Kasalukuyan ring namamahagi ang mga opisyal na merong makain ng mga evacuees dito sa loob ng evacuation center. Sa pinakuling update mula sa Pag-asa, nakataas ngayon ang signal number 3 dito sa bayan ng Tiwi. Sa mga sandaling ito ay may makakapatayam tayo na isang evacuee kung saan para alamin natin kung ano ang kanilang mga paghahanda at ano ang kanilang mga pangangailangan. Marhay na hapon, ano po ang inyong pangalan? Good afternoon po. Ako po si JM, evacuees po dito po sa Tiwi Gymnasium po. So, kumusta po ang inyong naging pangangailangan?
Po yung mga paghahanda po namin ginawa is unang-una po yung mga vulnerable pong especially mga matatanda po and mga bata, pina-evacuate na po namin, and then po yung mga bahay po, sinecure na namin po yung mga bubong, nilagyan na po ng mga pabigat, and also po yung walang sawang pag-inform sa amin ng acting governor natin na si Honorable Glenda Ong Bongao and si Mayor Ami po. So, kumusta naman yung kalagayan nyo ngayon dito sa loob ng evacuation center? So ang kalagayan po namin dito sa TV Gymnasium po is okay po, safe na safe din po kami dito. So, ano pa yung mga posibleng kailanganin nyo pa dito sa oras na manalasa itong Super Typhoon Pipito? Ang primary siguro namin kailangan is yung tubig, and lalo na po yung comfort room po. Yun na lang po yung kailangan po namin dito. So, and with that, just mabalos kuya. So, Asik Joey, ito yung mga pangangailangan ng mga evacuees natin sa oras na manalasa itong Super Typhoon Pipito. Nabanggit no isang evacuee dito, nakakailanganin po nila ng tubig at syempre ng maayos na palikuran na sa gayon ay mapanatili ng mga evacuees ang kanilang mga kalinisan. At yan muna ang huling update mula rito sa Bayan ng TV. Balik si Asik Joey. Maraming salamat, Gat Villegas mula sa Tiwi Albay. So tinitiyak naman ng ating gobyerno na once may window of opportunity, yung mga pangangailangan na binanggit po ng ating mga evacuees at ating reporter ay maipapadala naman sa lalong madaling panahon. Samantala, ramdam na sa maraming lugar sa Bicol Region ang bagsik ng bagyong Pepito. Sarado ng maraming establishmento at tuloy-tuloy ang paglikas sa mga residente lalo na sa mga nasa coastal areas. Yan ang breaking news ni Karen Bernadas ng Philippine Information Agency sa Bicol. Ramdam na ang epekto ni Bagyong Pipito dito sa Bicol Region, kung saan makikita ang storm surge sa mga mababa at coastal areas ng Albay at Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, ang storm surge ay ang daluyong ng bagyo na maaaring umabot sa hanggang 3 kilometrong pagtaas ng tubig sa mga dalampasigan. Dito naman sa Legazpi City, ramdam na rin ang bugso ng hangin at manakanakang pag-ulan. Sa ngayon, sarado na ang mga establishmento dito at ang mga tao ay nananatili na sa kanilang mga bahay. Sa labas naman, nakapwesto na ang mga pulis upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Sa Naga City, kung saan nasa recovery phase na ang LGU dahil kay Christine, ay naghanda na rin ng evacuation site na kasya ang higit sa 2,000 residente. Bumuo ang Philippine Coast Guard ng Deployable Response Group upang maalerto at matiyak ang maayos na paglikas at rescue. Rumoronda na rin ang mga fire truck ng Bureau of Fire Protection sa mga lansangan at baybayin sa Catanduanes upang magbigay abiso sa mga mamamayan na lumikas o magbigay ng agarang rescue. Nakapreposisyon na rin ng 15,900 food packs at essential non-food relief items ang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa 6 na probinsya. Nagbigay rin sila ng mga sleeping kits para sa mga mamamayan sa evacuation centers. Para sa Breaking News, Karen Bernadas mula sa PIA Bicol Region. Halos 400,000 na po ang inilikas sa lalawigan ng Albay, bunsod ng bagyong Pepito. Kaugnay niyan, kausapin natin si Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas. Nancy? Yes, good afternoon ASEC Joey. Tama po yun. Halos 400,000 na ASEC yung bilang ng individual na inilikas dito po sa lalawigan ng Albay, or mahigit itong 107,000 na pamilya. Ito ay mula sa 15 bayan at 3 lungsod dito sa lalawigan ng Albay dahil dito sa Super Typhoon Pepito. Alinsunod na rin ito sa preemptive evacuation order ni Acting Governor Glenda Bongao, PDRMC Chairman. At ang mga ito, ASEC, yung mga natukoy na threat like landslide, flood-prone areas, gayon din itong may banta ng mud flow or lahar, storm surge, and strong wind. So pinakamarami pa rin dun sa tukoy natin bilang, lungsod ng Legazpi, umaabot na po siya ng 137,656 na katao or mahigit 31,000 na mag-anak. Sunod naman ang bayan ng Pulangi, ito yung malimit bakain, umaabot na siya sa 65,000 individual. Sunod ang Tabaco City, umaabot na rin sa mga 25,000. Sa latest count ito ng Albay Public Safety Emergency Management Office. Santo Domingo, Albay, mayroon na din, Ginubatan, Kamalig,
Tiwi, Malinao, Bakakay, Rapo-Rapo, Uwas, Manito, Daragao, Villar, Ligao City, Manito, Piuduran at Libon. Inaasahang madadagdagan pa ang nasabing bilang because cell counting nagpapatuloy pa ang preemptive evacuation. Ang mga evacuees na ito ay pawang nasa designated evacuation center ng bawat local government unit sa tulong ito ng Department of Education. Samantalang ang hindi tumuloy sa mga evacuation centers ay nasa kanilang mga kamag-anak na nasa ligtas na lugar. Sabi ni Governor Glenda Bungao, kahapon pa nagbigay ng deadline sa preemptive evacuation order para maiwasan ang rescue sa kasagsagan ng bagyo dahil sa nakaamba sa hanay ng gustong magpa-rescue at rescuers ang panganib ng bagyo. Ayon naman kay Legazpi City Mayor Alfredo Garbin, ang deadline na ibinigay ng kanyang tanggapan sa pagpapatupad ng preemptive evacuation ay kaninang tanghali. Diin niya forced evacuation na ang kanyang order sa oras na magmatigas ang iba pa sa paglikas. Kinonserma din ni Garbin itong ilan occurrence nitong storm surges kaninang umaga, ASEC. And sa magkahiwalay na pahayag at apina ng dalawang opisyal, sumunod sa autoridad para maiwasan ang panganib na dala ng super typhoon upang makamit ang zero casualty goal. Sabi nila, whole of government approach ang sistemang sinusunod sa Legazpi City at buong Albay. Nandyan ang national government agencies sa pamamagitan ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council na binubuo ng halos 56 member agencies na pinamumunuan ng OCD5 kasama DSWD, DPWH, Department of Health, DILG, DepEd, PNP, Armed Forces at ibang response agencies ASEC. So yun muna ang ating mga update mula po dito para sa ating breaking news. Nancy Mediavillo, Radyo Pilipinas, Albay. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas. So sa mga kababayan natin na nakatunghay sa People's Television at online, doon po sa mga larawan na ipinakita ni Nancy o pinadala ni Nancy ay nakita po natin yung banta ng storm surge o yung daluyong po. So mapanganib ito, bagamat dun sa nakita natin medyo mababaw pa. Pag sinabi pong may banta ng storm surge sa inyong lugar ay makinig po tayo sa ating local government authority. Samantala, ipinatupad na rin ngayon sa buong probinsya ng Catanduanes ang forced evacuation dahil sa banta ng bagyong Pepito. Naroon ngayon si Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac. Juris? Dahil sa banta ng bagyong Pepito. Ayon kay PDRRMO Catanduanes Operations Head Bob Monterola, kahapon ay nagpatupad na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan, subalit may mga pamilya pa ring ayaw sumunod dito kung kaya't sa pilitan na ang gagawing pagpapalikas ngayong araw sa tulong ng law enforcement agencies. Una nang inihayag ng pamahalaang panlalawigan ang kahandaan ng evacuation centers sa buong lalawigan, maliban pa sa mga simbahan na binuksan na rin para sa evacuees. Aabot na rin sa halos 4 na po ang bilang ng mga classrooms na ginagamit ngayon bilang evacuation centers. Inihag din ni Monterola na halos 50% ng mga lumilikas sa Catanduanes ay pinipiling similong sa kanilang mga kabarangay lamang na may matitibay na bahay. Samantala, inununsyo naman ng Kapitolyo na napuno na ang kapasidad ng Provincial Capitol Lobby na ginawang evacuation center din ng halos 500 individual mula sa coastal areas ng Virac. Pinayuhan ng iba pang lilikas na magtungo na lamang sa iba pang itinalagang evacuation centers. Ngayong umaga ay nakakaranas na ng storm surge sa Catanduanes, bagamat hindi pa rito gaanong umuulan sa ngayon. Nananatiling nakataas ang signal number 3 ngayon sa buong lalawigan. Hale Vera Catanduanes, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas. Dumako naman tayo sa norte, mahigpit namang binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Baler, Aurora ang ilan sa kanilang mga barangay na posibleng matinding maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Pepito. Kumuha tayo ng update mula kay Benji Durango live. Benji? Asik Joey, signal number 2, maayos pa rin ang lagay na panahon dito sa Baler, Aurora. Itong malalaking alon na makikita ninyo sa kanilang karagatan ay resulta naman yan ng high tide. Pero bagamat natitiyak na ng mga taga rito, ang magiging sitwasyon ng lagay ng panahon sa kanilang lugar bukas ng gabi, umaasa naman ng LGU at maging ng mga residente na sapat ang lahat ng kanilang paghahanda para maiwasan ng mas malalang sakuna sakaling pumasok na ang bagyong Pepito.
Nagsimula na ang magbabala ang Baler MDRRM officers at mga pulis sa dalampasigan ng Baler Aurora. Pinaahon mula sa dagat ang mga nagsuswimming, surfing at nagbabangka sa mga baybayin ng bayan. Bawal na munang gamitin ang karagatan dahil sa banta ng storm surge. Sa 13 barangay ng Baler, 3 barangay ang pwedeng nasalanta o masalanta ng storm surge at baha. Nasa mahigit 4,000 pamilya o 15,000 katao ang posibleng maapektuhan. Ang mag-amang ito ng barangay Zabali nagsimula na magtali ng kanilang bahay para daw hindi tangayin ang hambalos ng hangin ni Pipito. Ilan pa sa mga bahay doon na itali na mga bubong at mga haligi. Naiakyat na rin ang mga bangka, iniwan na ang ibang mga bahay. 0 casualty ang pakay ng Baler LGU pero depende ito kung hindi magiging matigas ang ulo ng mga residente. Nakabantay sila ngayon sa sitwasyon sa Bicol para mas mapaghandaan pa sa paparating na super bagyong Pipito gabi ng Linggo. Samantala nakarating na rin sa kanila ang abiso ng DILG ng agarang paglikas. Kaya lalo pa nilang pinaigting ngayon ang preemptive evacuations. Actually kanina, bago tayo magsimula, narinig natin yung 3 magkakasunod na sirena ng LGU. Hudyat ito ng preemptive evacuations, mas pinaigting na pag-evacuate sa mga lugar na kinakailangan ng lisanin ng mga tao. Lalo't oras na maramdaman na ng Baler ang bagsik o yung peak nitong bagyong Pipito bukas, wala na raw magre-rescue sa mga taong may iwan pa sa kanilang mga bahay. Asik Joey. Benji, hindi natin maiiwasan na meron pa ring mananatili sa kanilang mga bahay kahit sinabi mo nga na mas pinaigting at pinalawig yung evacuation. So nakita natin na may law enforcement component para mahikayat o ma-encourage yung ating mga kababayan na lumikas. Pero kung sakaling hindi mag-comply, ano ang pwedeng gawin o dapat gawin ng local government unit para matiyak yung kaligtasan ng ating mga kababayan dyan? Hanggat magagawa nilang mapakiusapan, itong mga residenteng ayaw magsilikas ay gagawin nila. Magsasama sila ng pulis para mas maengganyo pa itong ating mga kababayang matitigas ang ulo, Asik Joey, na ayaw magsilikas at pumunta na sa mga evacuation centers. Yung sinasabi ko sa iyo kanina na 3 magkakasunod na hudyat, nangyari yan kanina mga bandang 2:00 ng hapon. Bukas mangyayari uli yan, 2 hudyat naman, ibig sabihin ay kailangan ng mag-force evacuate itong mga residente at bandang 5:00 ng hapon bukas, araw ng Linggo yan, isang mahabang hudyat, isang minutong mahabang hudyat, ibig sabihin yan, wala nang gagalaw, wala nang magmo-move, lahat ng mga nasa evacuation centers mananatili doon at wala na rin magre-rescue kahit masabihin natin na yung mga residente na nagpaiwan sa kanilang mga bahay ay naroroon pa, wala nang po pwedeng magligtas pa sa kanila. Ito ay kanilang gagawin para sa kaligtasan na rin, hindi lamang ng mga residente, kundi pati na rin ng mga rescuer at mga pulis. Asik Joe. Alright, maraming salamat sa iyo, Benji Dorango. Naghahanda na rin sa pananalasa ng bagyong Pepito ang Romblon. Pumalo naman sa halos 200 pasahero ang na-stranded dahil sa kanseladong biyahe ng mga barko. Naroon ngayon si Paul Jason Foss ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Paul? Joey, nagpatawag na ng pre-disaster meeting ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Romblon kahapon bilang paghahanda sa Super Typhoon Pipito. Ang mga bayan sa northern part ng lalawigan, lalo na ang mga isla ng Banton at Sibale, ay naghahanda na sa posibleng pagpapatupad ng forced evacuation sa mga nakatira sa mga lugar na posibleng tamaan ng storm surge. Ayon kay Romblon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Joseph Minorca, inaalam niya sa mga MDRRM officer sa mga nabanggit na lugar ang sitwasyon nila doon. Anya pa, ayon sa huling taya ng Office of the Civil Defense Mimaropa, posibleng maapektuhan ng storm surge ang mga nabanggit na isla, lalo na yung malalayo na sa northern part. Nagpalabas na rin ng kautusan si Governor Jose Reyano
para sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa lalawigan na maging handa sa magiging epekto ng super typhoon. Ang mga kasama naman sa rescue operation ay pinaantabay na rin ng gobernador para agad na makapagresponde kung kailanganin. Dahil sa nakataas na tropical storm warning signal number 1 sa lalawigan, kansilado na ngayon ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa buong probinsya. Stranded tuloy dito ang may 187 na pasahero ng mga barko na patungong Katiklan at iba pang karatig ng probinsya. Bilang tulong naman ng Department of Information and Communications Technology sa mga stranded, naglagay ng libreng Wi-Fi ang DICT sa mga evacuation center sa bayan ng Odjongan na kasalukuyang may 144 na stranded passengers. Ayon naman sa Romblon Police Provincial Office, may halos 200 silang personnel na nakastandby na sa iba't ibang bayan sa lalawigan para tumugon sa pangangailangan ng mga residente. Sa ngayon, mainit pa ang panahon ang nararanasan sa lalawigan, bagamat may pabubugso-bugsong hangin o lakas ng hangin ang nararanasan dito. Para sa breaking news, Paul Jason Foss mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa. Maraming salamat sa iyo, Paul Jason Foss. Kumuha naman tayo ng update mula sa Office of Civil Defense, Region 8. Makakapanayam natin ngayon si Lord Byron Torrecarion, ng Regional Director ng OCD 8, via Zoom. Magandang hapon po, Director Torrecarion. Yes, good afternoon, sir, and thank you for having me on your program po. Kumusta po ang sitwasyon dyan? Dahil alam naman po natin na yung Eastern Visayas ang isa sa napuruhan o napupuruhan po nitong bagyo. Well, as of now, sir, we're happy to report na medyo effective yung preemptive evacuation natin. We have a total of 41,820 families that evacuated, equivalent to 129,000 individuals from Northern Samar, Eastern Samar, and Biliran. Opo sir, sa ngayon po, kamusta po ang lagay ng panahon dyan? Ano po yung na-feel nyo on the ground? Hello, sir? Sorry po. Yes sir, kamusta po ang panahon dyan? Ano po yung na-experience nyong weather conditions ngayon as we speak? With regards to the weather conditions, we're experiencing light to moderate rainfall in Eastern Samar. Sa Northern Samar po, may intermittent din rains. We received some reports, especially in Dolores area, of moderate to heavy rainfall. But yung winds po are not so strong naman and very intermittent. We're hopeful na this will continue so that maka-respond po tayo kaagad once this passes over. We're expecting Pipito to stay within our AOR until tomorrow morning at around 3 to 4 a.m. po. Opo, RD, doon nabanggit nyo po na sa ibang bahagi po ng Eastern Visayas ay hindi po kalakasan yung pag-uulan. So baka meron po tayong mga kababayan na gustong bumalik sa kanilang mga bahay mula sa evacuation center. Ano po yung gagawin natin para pigilan silang bumalik muna habang hindi pa po lumalampas ang bagyo sa inyong rehiyon? Yes, sir. Thank you for that. Actually, sir, we were able to pre-position a large number of family food packs from DSWD. Throughout the region, we have around 101,000 family food packs. But we have forwarded deployed with DSWD, so 11,262 in Northern Samar and 5,096 family food packs in Eastern Samar po. And yung mga LGUs po natin are doing a really good job in providing also not only shelter with the evacuation center but also nagbibigay din po sila ng food like for example sa Katarman, sir. Sapat po ang supply ng pagkain para sa ating mga kababayan na naka-evacuate po sa ating mga evacuation center at wala pong dahilan na bumalik sa inyong mga tahanan sa ngayon habang nananalasa pa po ang bagyong Pepito. Maraming salamat po, Lord Byron Torrecarion, Regional Director ng OCD Region 8. At yan po ang breaking news coverage para sa bagyong Pepito.
Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, magkakasanib puwersa para sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako po si Assistant Secretary Joey Villarama. Abangan mamaya ang ikalawang bugso ng ating breaking news coverage para sa bagyong Pepito. Magandang hapon po. Disaster